dahil sa kailangan ko ng Taiwan Police Clearance dahil din po sa one of the requirements sa aking application. Lumipad kami galing Cebu to Manila. Gabi po yan yung aming flight. Dumating kami sa Manila ng madaling araw. Thankful kami kasi safe yung flight namin, and happy din kami dahil ito, kakabalik lang namin, kami talaga mag-asawa magkasama nag-fly, no? Kaya sobrang happy ko. Ayan na, at dumating na din sa wakas. Nandito po tayo sa Gaisano Grand kasi ito po yung branch ng LBC kung saan doon namin kukunin yung aming Taiwan Police Clearance. Ayan na, excited ako kasi nga kahit papano, kahit delayed man ito kasi nakapasa na po ako doon sa at least meron po ako another copy kasi yung sa parang collection ko na din to kasi wala akong choice. Kailangan ko ng backup plan. Ganun talaga, kailangan natin ng backup plan. Huwag po tayo mag-rely doon lang sa isa kasi kung ano mang mangyari, kung anong mga delayed, at least meron ka pang backup, no? Ganun ang ginawa ko. Hindi na po ako nagbase doon sa magkano yung gastos ko kasi kasi kailangan ko maipasa siya before mag-end yung 60 days. Before 60 days, kailangan ko nang maipasa. Thankful naman ako, napasa ko din po at dumating din po itong nasa tamang oras. Ayan, nandito na tayo sa LBC at maghantay na lang po tayo na ibigay sa atin ito ng teller kasi meron pa siyang merong nauna sa akin. Kaya ayan. Diba? Excited. Ito na nga. Dito na tayo sa bahay mag-open. Ayan, nung dumating kami sa Manila, kasi madaling araw yun, ayan, doon muna kami sa kaibigan namin. Idlip muna kami kahit sandali lang. Kasi, ang plan talaga namin is punta kami alas 7 doon. Tapos, ngayon, habang, nagkwentuhan pa before kami na idlip, nag-familiarize kami talaga doon sa address ng Miko. So, nung wala na kami problema, okay na, pagising namin, alas 6, prepare na kami, alas 7, umalis kami, nandun kami mga 7, almost 8 o'clock in the morning. Kasi mga 8 na siguro yon kasi nga sobrang traffic din po. Oo. Tapos ngayon, bit-bit ko po yung mga requirements din po. Ito din po yung address ng ating ilalagay ko lang dyan yung address natin. Tapos ako po ay nagbitbit po ng mga requirements. Ang requirements po natin is 3 copies of passport, 3 copies of ERC, at saka yung 2 copies na dinadownload nyo po. Ayan, maglagay po ako ng link sa Miko po kasi nandun po yung pwede nyo siyang i-download. Ayan, lagay ko lang din dyan ha mga lalabs ko. Tapos, of course, may babayaran din po tayo. Hindi po pwede na walang bayad. Ayan, nagbayad po ako ng 2,135 pesos. Kasama na din po yan siya doon sa pag-send ng LBC. Ayan, ito na din po ang kanyang resibo galing po sa Miko. Ayan. Tapos ngayon, yan na nga, before po kayong umalis doon, naipasa nyo na lahat. Pero mas maganda sana yung form na dinownload nyo is mag-fill up na kayo doon sa bahay pa lang para pagdating nyo doon, diretso na pasa nyo lang. At saka yung sa akin kasi nakalimutan ko palang pirmahan. Huwag nyo kalimutan pirmahan po every page. Tapos pagkabigay nyo, ayun, nagbabayad na kayo. Pagkatapos ng bayad, sasabihan din kayo na i-message lang kayo ng tracking number dito po sa ma-receive nyo. Sabihin doon ng information na nagre-receive po ng mga documents nyo po. Ayan na, at excited na ba kayo? I-open natin to. Yes! Ayan, open na natin. Tingnan natin kung anong meron. Itong pala, receipt na to, bit-bit ko to, galing talaga sa Manila. Yung binigay nila sa akin, parang copy, parang personal copy ko na din. So, ito na po yun. Hindi po siya nakalock. Oo. Ito pala, by the way, nakuha ko pala to siya, ngayon, April 29,
2025. Nag-message po ang Miko sa akin April 28, 2025 na doon sa tracking number. And then, nagpunta kami sa Miko, nagpasa kami sa requirements, at saka nag-file kami doon for, ito na nga, request for police clearance nung March 20, 2025. So, anong pitsa ngayon? So, sumobra talaga siya ng isang buwan. Ang sabi doon na, ang makukuha mo daw to within 6 to 8 weeks. Oo, tapos sabi pa niya, hindi pa kasama daw po yung mailing doon. Hindi pa kasama yung padala doon. Pero dumating siya mga 5 weeks. 5 weeks and ilang araw. 'Di ba? Oo, sobrang buwan talaga sa akin. Pero yung iba 3 weeks lang talaga nandiyan na sa kanila. Pero sa akin hindi. So ito na. Ayan na po yung police clearance po. Tapos this is certified. Ayan. Yung April 8 pala to siya. April 8, ang tagal, no? So, April 8 pala to. So, yung sa kaibigan ko, April 15 kasi. Ayan, April 15. No conviction in Taiwan. So, April, ayan. Nakita nyo ba? Ayan na po yung, isang copy lang ang kinuha ko. Kasi, hindi ko naman kailangan ng madaming copy. Tapos, yun na nga lang, dahil sa natagalan ito, ayun, na-force talaga ako kumuha pa doon sa kaibigan ko para mas mabilis kasi ipapasa. One of the requirements kasi ito sa mga, sa application ko. Kaya, ayun, April 8, 2025. At andito na din po yung, may mga kasama na din po ako. Tingnan nyo. May mga kasama na din po ako. At saka may mga signature na din po dito. At saka naka-certified true copy talaga siya. Original issued by the Miko Taipei, Taiwan. So, ito po yung mga kasama ko. Ang dami napin namin, 27. Oo, pero may mga nagbayad dito na 1,050. I don't know bakit. Ang sa amin lang naman is 1,000 naka-declare. 1,000. Pero mayroong mga 1,051. Diba? Ito na, hindi ko na siya ipapasa kasi na lang, personal copy ko. Another personal copy ko na lang to. Kasi nga kasi nga napasa ko na yung para sa requirements ko. Ayan, maraming salamat talaga sa inyo, Miko. At ayan, dahil sa kinabahan ako, tagal kasi. Oo, marami ding nagsasabi within 3 weeks lang nakuha na sa kanila. Ayan na po lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana na may naitulong po tong video na to. Maraming salamat po sa lahat po nangangailangan ng police clearance while here in the Philippines. Mas madali na lang po, at saka kung wala po kayong kaibigan na nasa Taiwan, pwede nyo po siyang gawin doon sa Miko. Basta dyan na lang po yung mga address. Maraming salamat ulit. Bye everyone.